Mistulang naging demolition site ang isang buong komunidad sa eastern Afghanistan matapos tumama ang magnitude 6 na lindol sa lugar. Karamihan ng mga bahay ay nawasak habang pumalo sa higit 800 ang nasawi. Makikita naman ang pag-airlift ng otoridad sa ilang mga sugatang residente. Sa ngayon, patuloy ang rescue operation at pagpapadala ng mga pangunahing pangangailangan tulad ng pagkain at gamot. Samantala, kinumpirma ng Indonesian Police na 2 sa kanilang opisyal ang posibleng mapatalsik sa serbisyo dahil sa pagkasawi ng motorcycle taxi driver na nasagasaan ng police van sa gitna ng protesta noong Agosto 28. Ayon sa Bureau of Surveillance and Professional Construction ng pulisya, may tuturing na criminal act ang insidente laban sa driver at pahinante ng nasabing police van. Parehong isa sa ilalim sa dishonorable discharge investigation ang mga sangkot. Personal naman na binisita ni Indonesian President Prabowo ang pamilya ng nasawi motorcycle driver para ipaabot ang kanyang pakikiramay. Una nang kinansila ni Prabowo ang kanyang pagbisita sa China para mas tutukan ang malawakang kilos protesta. Sa Ukraine, kahanga-hanga ang sakripisyo ng education sector para ituloy ang pagbibigay katuparan sa pangarap ng mga Ukrainian children. Ito ay sa kabila ng banta ng kaguluhan sa kanilang lugar. Ngayong linggo kasi, opisyal na nagsimula ang pagbabalik eskwela ng mga bata. Ayon sa ilang magulang, bagamat ramdam ang tensyon sa kanilang bansa, gusto pa rin nilang bigyan ng sapat na edukasyon ang kanilang mga anak. Kaya naman ang ilang mga paaralan, nagkaroon pa ng mga underground classroom para tiyakin lang ang kaligtasan ng mga mag-aaral mula sa kabi-kabilang bakbakan. Joshua Garcia, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.